Though ito real to ka, hindi ko alam na ganyan siya kalaki. Ang ini-expect ko lang parang ganito lang. Parang ala na tayo nakikita ganyan ngayon. It's giving jeep. Guys, dumating na ang ating chicken. Kasi merong naka-cover na clouds. Parang for me, mas madaming pwedeng magawa sa Nagoya. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po ay February 25, 16 degrees Celsius dito sa Nagoya. And malamig siya actually. Kaya natutuwa ako. Kasi hindi na rin tayo nag-heat tech sa loob. Kasi gusto kong pumapasok dito yung lamig sa ganito natin. Alam niyo yun. And dito po sa video na to, tayo ay pupunta sa SC Maglev and, nakalimutan ko yung pangalan, SC Maglev and Railway Park. So basically, papakita ko sa inyo doon yung mga iba't ibang klaseng trains dito sa Japan. And also, dito din sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo ang pagbiyahe from Nagoya going sa Tokyo. And bibigyan ko kayo ng tip kung paano kayo makakapili ng upuan na ang view ay ang Mount Fuji. Okay, let's go. Ayan, we're walking na sa train station. And also, nakalimutan natin yung payong natin. Nasa isang bag siya, so hindi natin nadala. Pero I realize kasi, ang mga pupuntahan kasi natin ngayon, may mga cover. Like, covered siya lahat. Walang yung open area. So sabi ko, okay, sige, wag na muna tayong bumili kasi medyo mahal din. So, let's go na sa train station entrance ng Fushimi Station. We're here na guys ngayon sa Nagoya Station and pupunta tayo dito at sasakay sa Aonami Line. So yan yung line, wait, meron pang basa ng ulan. Ay, hindi, ganun pala talaga. So yan yung line na sasakyan papunta doon sa museum. Ayan siya guys. So gagamitin lang natin ang ating IC card. So Ikoka ang gagamitin natin, okay? So Aonami Line, Nagoya Station. Ayan, Aonami Line platform. Actually, dulo to. Dulong platform yung bababaan din naman natin, kaya okay lang. Ang pangalan ay Kinjo Futo Station. Doon tayo bababa. Basically, 10 stops siya. So, 24 minutes in total yung magiging biyahe natin. Kaya makakaupo pa tayo and makakapag-relax. Again, andito ngayon tayo sa Nagoya. Dito tayo bababa sa Kinjo Futo. We're here guys. Nakarating na tayo. So, dito tayo sa station. And bumaba na tayo. Then walking distance lang dito yung museum. So guys, before we exit dito sa train station, gusto ko lang ipakita sa inyo na may locker dito ha. If ever lang naman kung gusto nyo, and may toilet din. So now, exit na tayo. Exit side. So upon checking, yung pamasahe from Nagoya Station going here is 360 yen. Dito tayo dadaan guys, ay nakalagay SC Maglev and Railway Park. Lang lift, no? And also, alam nyo ba kanina, nagre-research tayo kung meron ba ditong Family Mart, Lawson, 7-Eleven, ganyan. Wala tayong nakita. Noon pala, merong Daily Yamazaki. Kalaban niya yan, guys. So far, hindi pa tayo na... Ay, nakabili na tayo dyan, pero sa Sapporo, na branch nila. Ayan na! Let's go! Yan yun naman, no? Ito yung dadaanan nyo dito. Mismong release ng tren. Meron din actually furniture dome. I think it's isang malaking ano yan, parang Wilcon. Parang mga home improvement products yung binebenta. Hula lang naman. Bago tayo guys magsimula sa loob, kasi ayun na siya yo, SC Maglev and Railway Park. Bali ito guys, ino-operate ng Central Japan Railway Company o JR Central. Medyo matagal na din siya nag-open, around 2011 pa. Nakakatawa yung mga nagpupunta dito, mga bata, tapos yung mga daladalang train. Kasi di ba usually pagkabata ka mahilig ka sa sasakyan, sa train, or kung ano pa mang mga things yan, na laruan. So, puntahan natin mamaya yung souvenir shop here kung magkano para meron din kayo idea para pag nagpabili sa inyo mga anak niyo, meron kayong alam na presyo. Tingnan nyo, visitor information, opening hours, 10:00, then nagtatapos siya ng 17:30. Okay, let's go. Dito guys, tayo bibili ng ticket. So, English, same day ticket. And ayan ang price, para lang may idea kayo. Ang adult is 1,200 yen. Ang child naman, 3 years old and over, is 200 yen. So, adult tayo. Ayan, click natin ang okay.
Please select the payment method. Pwede kayo magbayad ng cash, through cash, credit card or debit card, electronic money or ICOCA, dyan pasok, or QR code. So ito siya. Credit card Please tayo. insert a credit card. Ayan, dito. Gcash card to guys ha. Basta Visa, yan. I'm just issuing tickets. Yay! Ayan na. Okay. Thank you very much. You're We look welcome. forward to your next visit. Receipt and the ticket. This one. Ito guys yung ticket. So, put QR code on the reader. I think dito. Ayan. Okay na. Ta-da-da-dan! So, bawal guys yung tripods, yung monopods, step ladders, or selfie sticks. Buti na lang. Dala-dala natin. Osmo Pocket. Oh my God, ang ganda. Tignan nyo. Pagpasok natin, ito agad yung bumungad. Wow. Tignan nyo guys. Ito yung mga plaka ng tren. Super laki naman itong C57. Ah, okay. So, ang ibig sabihin nito, kapag ka ganitong DD is diesel locomotive. Tapos pagka naman itong ED, electric locomotive. Nice! Though, to be honest, kasi kapag ka ganito, hindi naman na natin nabibigyan ng pansin yung pupunta pa tayo sa harapan para tignan yung plaka tignan yung plaka ng JR train, di ba? Or meron sa inyong gumagawa nun? Drop nyo naman sa comment section para makita natin kung ano yung trip nyo in life. Ito yung mga nakikita lang natin sa mga movies eh. At least nakita na natin in person. Grabe, napakalaki ng ano. Like, yung mismong parang gulong. Ang laki. Though ito real to ka, hindi ko alam na ganyan siya kalaki. Ang ini-expect ko lang parang ganito lang. Ganyan lang ina-expect ko. Pero ito ang laki. Parang namang kasya naman si Ivan sa loob. Are we allowed to enter? Meron bang pasukan? Kasi bukas yung loob, oh. Ah, okay. Pwede din sana, pero mga nakasarado ngayon. So, wala tayong choice. Hindi tayo makakapasok. Ay, ito pwede. Pwede tayo dito. Yan. Bali guys, ang pinaka-sole purpose, so pinaka-main purpose nitong museum na to para ipakita yung history and the evolution ng Japanese railway system. And also, alam nyo, so far, sa mga countries na napuntahan natin, yung mga iba't ibang klaseng destinations, mapa Asia, Europa, Oceania, alam nyo so far, for me, wala pa rin makakatalo sa Alaska. Hindi, wala pa rin makakatalo sa sa Japanese railway train. Alam niyo yun? Ay! Bakit naman biglang may pagtugtog dito? Biglang may pag-show. Ito siya. Bakit naman mukha namang eroplano tong pinapasukan natin? Hindi naman siya mukhang train. Magandang umaga sa inyong lahat. This is 5J321 bound for Nagoya. At ngayon po ay inaano ko po ang sentrong pagkaligtasan. Okay, so sige, para feel natin, nag-research ako ng pre-departure announcement, okay? Ayan, para ganap na ganap tayo dito. Kunyari, ito yung mic. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome on board to Flight PR431 bound for Tokyo. My name is Ivan de Guzman and together with the rest of your cabin crew, we are delighted to have you with us today. Please make sure your carry-on baggage is securely stowed in the overhead compartments or compartments? Ano to? Nawala tayo. Or under the seat in front of you. Kindly ensure your seatbelt is fastened, your seat back upright, and your tray table stowed. We are now preparing for departure. Please switch your mobile phones to airplane mode. Thank you for your attention and we hope you enjoy the flight with us today. Yun lang yun. Ang dami kasi nakibuti na lang tao dito. May mga tao pala sa labas, so nakikita nila yung ginagawa natin dito. Pumunta ngayon tayo guys dito sa Great Rolling Stock Hall and Outdoor Train Exhibit. Also, just in case kung nagtataka kayo, ano ba yung SC Maglev na yan? Like, bakit yun yung pangalan? Ang ibig sabihin po ng SC Maglev is Superconducting Magnetic Levitation. Also, so far, ang napakita ko pa lang sa inyo yung tatlong nandun. Tapos ito, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 to, tapos 3 yung nasa labas. Alam nyo ba, in total, ang makikita natin dito is 39 railway vehicles. Ganun siya kalala. Wait, i-check natin tong labas kasi meron silang outdoor eh. Ayan na. Tapos ayun, nakita yung bridge. Ayan, meron din dito, oh. And bukas siya, ha? Like, literally. May tao ba sa loob? Parang meron. Tapos, tignan nyo, oh.
Do not touch pala. Buti na lang nakita natin do not touch. Gusto ko pa naman sanang pindutin. So, ito yung mga nasa railway track. Ito itsura niya ng malapitan, guys. Cool! Grabe, itong vlog na to very educational. Educational sa mga railways. Ito din, power supply. Yun yung power supply nasa loob. Color red. Nakita nyo? Ito. Ayan. Ano to? May acceleration. Slowing down, stopping, acceleration. Ano to? Ba't ala? Ay, ayun! Kaya gumagalaw Ayan, gumagalaw siya. Tapos, pwedeng i-stop. Ito. Pagka igagana natin i-stop. Ang galing. Sige, umandar ka lang ng umandar. Para sulit ang binayarang ticket. Also, guys, so tignan nyo. Ito naman yung transition ng seats. So, how comfortable are Shinkansen seats? So far, nasakyan na natin lahat yan. Like, literally. Ito, meron itong anuhan ng pagkain. Ayan. Diyan natin usually nilalagay yung bag or mga cellphone. Ganon. Ito yung magandang seat kasi may controlan siya. Ito, diba? Also, this one. Tingnan nyo, ang cool din ito. Ito yung for ticket, yung ticket gates. So, kapag kayo mag-re-reload kayo sa IC card nyo or bibili kayo ng single journey tickets, ganyan siya. And ito yung automated ticket gates. Diba? Tapos dito nyo nakikita usually kapag meron kayong JR line or train na sasakyan. Diyan nakalagay yung mismong tawag doon yung train number, kung saan yung destination, tapos kung may non-reserve, reserve, ganyan, and yung oras. For Shinosaka, Hakata, ayun din. Tingnan nyo, ang ganda dito. Ano to? Ay, ang galing kitchen. It's giving kitchen. Hindi pa tayo nakakita ng ganyan sa loob or something, na? Ito siya, ito itsura niya. This one. Shinkansen buffet car with a multi-purpose room and toilet for the physically challenged. Class 37. Ito naman, Shinkansen green car, first class car with a lavish interior. Yan yung upuan kanina doon na nakita natin. Ayun siya. Ito naman, Class Kuha 117 electric car. So, suburban trains that innovated transport around Nagoya. Okay. Ito yung itsura niya. Ayun, wait. Nakikita niyo ba? Liwanag This one. Daming trains. It's cool. Oh, so pwedeng pasukin to. Yung mga trains na nandito. Yung iba kasi ayaw Bawal. No food and beverage. Ayan. We're here. Sige, makaupo na nga dito. Tara na nga, magpunta na nga tayo ng Tokyo ngayon. Mahal kasi ng ticket. Parang gusto ko magpunta ng Sapporo agad-agad. Bili nga tayo. In fairness, gumagana yung aircon nila sa loob. Hindi heater tulad ng mga meron tayo ngayon dito sa Japan. Guys, to be honest, ang ganda nito. Ano siya, third class passenger car made of steel during World War II. Ito itsura, Ganda. Parang gusto kong sakyan yung ganyan, kaya lang wala nang ganyan ngayon Para ma-experience natin, no? Tignan nyo, ito yung first steel baggage car introduced by Railway Ministry. So, ganito yung itsura niya. Walang mga upuan na, ayun lang. Nakakatakot yung itsura. Kung isuzoom ko man yung camera. Alam niyo, parang horror yung tsura. Ayun, merong may pwedeng itry yan, Ganda. Pero ang dilim, Like, parang different vibe siya. Alam niyo, parang pumasok tayo sa isang movie or vlog na naka-color grade. Ganun yung binibigay niyang vibe. Pero kapag summer, tapos ganito yung itsura, parang init ng itsura, no? Pero maganda din siya. Gusto ko din siya ma-experience at some point. Pero alam nyo, based sa research natin, mayroon kasi dito isang bus na naka-exhibit on top of the multiple railway vehicles. So, yun yung gusto kong ma-check. Hanapin natin kung asan siya. Hindi ko pa nakikita. Nakita nyo na ba? Hindi pa din. Tignan nyo guys, imagine kung railway fan kayo. Mag-e-enjoy kayo super dito. Tapos, ang maganda sa kanya guys, is may intindihan mo kahit hindi ka na magbasa-basa ng parang mismong, yung parang mga flyers na pinamimigay nila or parang andun yung facts about this place. Kasi, yung mismong mga ganito, ito. Yung mismong mga ganyan, may English na siya. So, kaya ka matututo. And, based sa observation natin, ito yung pinakaluma. Tapos, medyo newer, hanggang newest. Though yung iba dyan, operational pa din, ha?
Ano to? Ay, parang mga restaurant naman. Hindi siya exhibit. Meron din guys theater, oh. Mahilig kayo. Pwede kayo manood. Ayun, pagka nagugutom kayo, pwede kayo dito sa Plasta. Bento. Bento! Bento! Ah, dito siya. Dito yung daanan sa taas. Andiyan tayo kanina. Tapos may mga upuan. Nag-iwan ng kahalat kung sino mang turista to. Ayan. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na nag-iisang bus na exhibit. Ayan, so Government Railways First Bus. Ah, ito siya. Ang cool. Teka, tignan natin yung loob lang. Ayan guys, yung itsura, oh. Tignan nyo. Kita nyo yung loob. So, ito yung first bus nila, oh. Parang, ala na tayo nakikita ganyan ngayon. It's giving jeep. Jeep. Ang sabi ng jeep. Muna tayo dito. Kasi patapos na tayo, eh. Ano so far? Sulit yung binayaran natin, ah. Sulit yung binayaran natin, 400 pesos halos. 400 plus. That's ano, 450 ganun. Ito yung view natin habang nakaupo tayo dito. Yan. So, we're done guys exploring this park. And, ayan, last look. Yan. Make sure guys, if ever kung pumunta kayo Nagoya, maglaan kayo ng oras dito. Kaya siya actually kahit half day lang. Ngayon guys, papa-exit na tayo and ipapakita ko sa inyo kung magkano yung mga prices dito. So, this one is 240 yen. Ito naman if ever kung gusto nyo ng ganito, train siya na may truck, I think 3,080. May mga ganyan. Ito naman 3,565. Ganyan naman coffee siya. Pero may train na nakalagay. So magkano to? Yung nakalagay na price. Pero yung tea, 880 yen. Alam mo price ng coffee? Itong ganito ay, ano siya? Ah, ano tawag na? Akan siya. 7,678. Magaan-gaan siya. Ay! Ay, tumunog. So, ayun. Also, may ganito sila. 550 yen. This one naman is 3,960 yen. Ano meron dito? Ito, postcards. 387 yen. What's this? Para saan to? Ganito? Ah, okay. Parang ganyan-ganyan. May mga Japanese din na mga books, magazines, children books. Tingnan niyo, may keychain din. 550 yen siya. Ito yung parang panyo. Ang tawag sa ganyan, yung pambatang ganyan. 580 yen. Puni-puni stickers. 385 yen. Ultimo bag meron 63,800 yen. Ito cute to. 990 yen. Panyo. Bimpo. Hindi niya puro pambata. Magnet ba to? Ah, patch. Magkano siya? Saan yung price? Oh, let's say na 550 yan na lang. Ayan. May pang sabit sa ano, kwarto. Tate Toyo line, Taita line, Ida line, Tokaido line, Gotemba line, railway map. 3,300 yan. Ito naman, medyas, 550 yen. Fur caps, 1,250 yen. And kung mahilig kayo sa t-shirts, 5,830 yen. Ito, keychain naman, 550 yen siya. Ayan, Odawara, Shin Yokohama, Toyohashi, nakalagay lahat. Chikusa, Kozoji, Ena. Yan, kung mga napuntahan nyo na yung mga yan, meron dito. So, pwede nyo bilhin yung favorite nyong train station. We're done na guys dito sa SC Maglev and Railway Park. So, now, sumakay na ulit tayo ng train station and pumunta na tayo sa Nagoya Station. We're back na guys dito sa Nagoya Station and now, babalik na tayo sa hotel. So, from here sa Nagoya Station, one stop lang, papuntang Fushimi Station, okay? Under Yellow Line. And yung mga susunod na clip dito is yung pagpunta na natin sa Tokyo. Andito na ngayon tayo guys sa Fushimi Station and wait lang pala, hindi pa pala natin natatry yung chicken wings na Nagoya style. So ngayon pumunta tayo sa isang Yamachan chain dito and share ko sa inyo. Though mag-take out na lang tayo para di na tayo uupo doon kapag madaming tao. Kasi sabi sa internet, usually madaming tao daw doon. Actually, super basic lang niya. Like, Nagoya style chicken wings lang na ganyan. And ito yung store. Yan yung store guys na pupuntahan natin. Ang pangalan is Sekai no Yamachan. Okay? Ngayon, let's go! Walk. Malapit na tayo kasi meron namang malapit sa atin na branch. Ito na tayo guys! So, yung Yamachan, ito siya.
Basta may makita lang kayo ng signage na may ganyan naka-peace sign na cartoon. Yan na yun. Tara. Ayun guys. So, thank you. So, dito na lang tayo guys. Hindi naman pala ganun ka-crowded. So, okay lang. So guys, ito yung menu nila. Di ba Japanese yan? So, nag-ask tayo. Ito daw yung English menu. Yeah, let's scan it. Ito guys, ang ganda ng ano nila, yung menu nila na English. So, 600 yen, yung Phantom Chicken Wing. This is Sekai no Yamachan's signature dish. So, yan ang ating bibilhin. And, merong gyoza, may french fries. Yung gyoza nila is 460 yen. Ayan. And, yung kanilang beef croquettes is 500 yen. Yung kanilang french fries is 500 yen. And yung cabbage mix with phantom pepper and sesame oil based sauce is 390 yen. Tignan nyo, meron din silang mga other choices dito sa menu. So, spaghetti with tomato, 860. Deep fried pork skewers is 330. Ayan, meron ding speed menu. Pause nyo lang guys para makita nyo. Also, may seafood. Also, may fresh salad. May stir-fried dishes. May fried food, may classic. Ayan. And may noodle. Daming option. I like this shop. This resto. Oh, may rice din sila, oh. 680. Pero di na tayo magra-rice, guys. Chicken wings ang order natin. Tapos, actually, ito yung nakikita natin sa internet, highball. So, ang presyo ng highball dito ay, wait, ayaw ma-zoom. Ayan, 450 yen single. Pag double is 650. Meron pa non-alcoholic cocktails. 400 yen naman siya. Guys, so umorder tayo ng kanilang chicken wings. Ikaw kayo, kapawisan tayo. And also, hindi na dapat tayo order ng drinks. Ayoko na sana umorder ng drinks para mag-water lang tayo. Pero wala daw silang ganung option dito. So, dapat daw, at least isang tao, may isang drinks. Kaya pala yung mga tao dito, highball lang in-order. Pero tayo, ayan, matcha milk yung in-order natin. Kasi parang ayoko na ma-try yung iba eh. So, 400 yen. Guys, dumating na ang ating chicken. Akala nyo isang wataw, no? Isang ayan siya. So, ilang piraso ba? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 pieces siya. And guys, since konti lang siya, umorder ako ng 2 stick ng egg. So, ito po ang ating dinner for today's video. And also ito. Dumating na rin yung matcha milk. Ito siya. Matcha milk. Kasi hindi pwedeng walang drinks dito. Tapos, nanghingi ako ng ganito guys, para meron tayong gloves. Kasi gusto ko kinakamay talaga pagka chicken wings. Plus, ito, meron silang ganito. Alam niyo kung para saan to? Ito yung baso, hindi, joke lang. Ano to guys, tawag doon? Kapag ka kunyari may buto, dyan yung ilalagay. Parang ito yung basurahan ng buto nila. Okay? Ang init pa. Ang sarap. And, totoo nga na na talagang dito sa Nagoya, kinda salty ng onte yung pagkain kumpara sa mga ibang lugar dito sa Japan. Masarap siya. Wait lang. Ang sarap. Pero, kung hindi kayo mahilig sa paminta, this one, mapaminta siya. Like, malalasahan mo siya kasi super dami, oh. Kita nyo ba? Like, may paminta talaga siyang, kitang-kita may paminta. Hindi siya durog. I mean, durog siya, pero kitang-kita ng bare eyes mo. Yung level ng paminta, yun to the point na kapag ka nagkamali kang singhutin, mahahatching ka dito. Kasi madami. Crunchy siya, ya. Kaya okay siya. Masarap. Type ko. Guys, since naubos na natin isang piraso, kaya kong sabihin sa inyo, malinam naman siya, yes. Kinda salty yung pagiging maalat niya, mga 7 out of 10 levels, ganyan. Malambot. Luto hanggang loob. So guys, itong Phantom Chicken Wings ng Sekai no Yamachan is Ivan DJ approved. So approved siya. So basically, yung ating judgment ay in-adjust natin sa Nagoya style food, okay? Lutong. Dumating na ating order. Ito siya. 2 piraso. Kasi ang onti eh. Food natin. Sarap. Nam. Eating plain chicken. Finally guys, naubos na natin yung
yung chicken wings. Alam nyo, since mapaminta siya, parang arigatou gozaimasu. So, medyo umaanghang na yung labi ko. Alam niyo, pili na tinurukan ng sili sa bibig, sa labi. Parang ganun yung feeling ko, pero paminta lang naman yung nakakaanghang sa kanya. So, since 5 pieces lang yun, umorder tayo ng 2 peraso ng uzuru eggs. Uzuru eggs. Basta yun, ito yung in-order natin. And it's giving kwek-kwek. Kwek-kwek nga. Ang nga. Nga. Hindi super anghang, super init. Yung lasa niya ay normal lang. Normal na parang kwek-kwek sa atin na iba yung breading. Na yung breading is yung parang sa mga katsudon, ganun. Normal lang siya. Walang tamis, walang alat, normal lang. Ito. Tikman natin ang matcha milk. Yung matcha milk niya, guys, alam niyo yung parang gatas na nilagyan ng matcha syrup. Ganun yung lasa. Hindi yung actual na matcha yung natitikman natin. So far, ang approved sa atin is yung wings. I like it. I highly recommend that. Ito, normal food siya. Parang as is. Kung ano yung dapat yung expect, yun lang din siya. Tapos ito, 7.5. This one. Okay? So, tapusin ko lang to, guys. And sabihin ko na lang sa inyo kung magkano yung total price sa mga in-order natin later. Ito, guys, yung total na binayaran natin, 1,573 yen. Kapag ka pupunta kayo, guys, dito sa Nagoya, make sure to drop by dito sa Sekai Noyama-chan. Madami namang branches yan if ever kung saan man kayo mag-i-stay. Mag-research na lang kayo. Okay yung food. Alam niyo yung hindi siya maanghang na yung anghang is nandun sa mismong food, kundi ang nagpapaanghang sa kanya is yung paminta kasi super daming paminta ng chicken wings. And so far, kapag ka nag-check kayo ng Nagoya food spot sa TikTok or kung meron pa man kayong pinagsusearchan, lalabas lagi yung chicken wings. So, in-order natin. Okay? The best sa kanila yon, specialty dito sa area na yun. Okay? Also, tignan nyo, nandito lang tayo. Ito lang yung Sekai Noyama-chan. Ayun lang yung travel lodge. So, sa kabilang kanto lang. Hello guys! So, today is another day. At ngayon po, pupunta na tayo sa Tokyo from here sa Nagoya. And sasakay tayo ng Shinkansen. And before we proceed, gusto kong i-share sa inyo na tayo po ay nag-book ng ticket online. And if ever kung gusto nyo mag-book, yung link ilalagay ko sa ibaba, makakapag-book kayo dyan ng ticket kahit saan. Okay? So, kahit from Tokyo to Osaka, Fukuoka to somewhere, ganyan, pwede. Basta within Japan. Okay? So, now, tuturuan ko kayo kung paano yung ginawa natin na hack na para tayo ay makaupo sa Mount Fuji side. So, feeling ko hindi din natin makikita si Mount Fuji ngayon. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo. Tanananan! Napaka-cloudy po ngayon. So, parang feeling ko, yung binayaran natin is, ano din siya, tawag doon, baka masayang. And, okay lang, hindi naman siya ganoong kamahalan na parang libo-libo yung presyo. And now, tuturuan ko kayo. Bali, ganito guys, sa Klook to ha, kapag ka kayo magbubuk sa Klook, ganito ang gagawin nyo. So, ito yung pinaka-unang bubungad sa inyo, i-click nyo lang yan. Then, pumunta kayo dito sa train tickets. Tapos from train tickets dyan, pwede kayo mag-insert siya ng kahit na ano, kung ano man gusto nyo. And click nyo lang tong mga promo codes na valid sa kanila, baka mamaya may applicable dyan sa inyo. And for example, Tokyo to Nagoya. So sabihin natin 28 kunyari, February 28. So ang presyo ng ticket, ayan, 4,086. Ayan, and yung QR code, nalalabas dyan, yung una din mismo yung QR code na pwede nyo gamitin. So, iba-iba yung prices. Pwede kayo mamili kung non-reserve seat, reserve seat ng ordinary car, or reserve seat na green car, or yung mas magandang sasakyan. And sa Nagoya, from Nagoya, pwede kayong bumaba sa Shinagawa Station, sa Tokyo. Yan, Shinagawa, Tokyo lang naman ang meron. Pero tayo sa Tokyo, tayo bababa. So, click natin kunyari Tokyo. And ito yung inner natin, reserve seat. So, click lang yung book now. Then, ganyan po siya. So, basically, ang adult is 4,290. Tapos, may seat preference dito. Sa seat preference, meron siyang Mount Fuji side, oversized luggage, window, and aisle. So, kung gusto niyo na aisle seat, kiklik niyo lang to. Window, ikiklik niyo lang to. Kung gusto niyo na oversized luggage space, ayan, kiklik niyo lang to. Yung Mount Fuji side is sold out. Pero gusto ko ipakita sa inyo, baka mamaya meron kasi sa iba. Ayan, try natin sa mga ganitong side. Sa ordinary car. Ayan, yung Mount Fuji side, meron dito sa car na to. So, 300 pesos yung bayad. Though sa atin ata 360 ata yung binayaran natin. So, hindi pala siya magkakamukha. Ganon. So, ganyan siya. Then, ay, wait, nakita yung number. Nakita yung number. I-blur mo na lang. So, ayan. And also, ito yung bayad. Okay? Ayan po yung bayad.
if ever. So, ganun lang siya kadali. Kapag ka naman magbubook kayo sa Klook, pwede nyo gamitin yung Gcash nyo, pwede nyo yung Visa or any Mastercard na meron kayo, ganyan. And ganun lang siya kadali. Again, yung link nasa ibaba para mas mabilis kayong makabook. Let's go na! Magche-check out na nga pala tayo dito sa Travelodge Nagoya sa Kaes. So far, so good. Gusto ko tong hotel na to. I like the location and ang comfy niya. Maganda pa yung interior, mabilis yung wifi, and malamig yung aircon. If ever, kung di nyo pa napapanood, yung vlog about this one is panoorin nyo yung episode 1 ng Japan series na to. Ngayon guys, nag-book tayo ng Uber. So from Travelodge Nagoya sa Kae to Nagoya Station is 1,006 yen. So, kasi ang dami pa natin pupuntahang kanto and also walang lift. Walang lift yung entrance exit na mga nadaanan natin over the past few days. Eh, meron tayong maleta din. So, sabi ko, okay, sige. Ang kumalta sa Gcash card natin is 400 plus pesos lang. At least, diretso na tayo doon. Tayo natin dito. In fairness ha, gusto ko yung temperature ngayon dito. Like, 13 degrees Celsius. Yun nga lang cloudy. Guys, tinanong tayo kung saan tayo ibababa. So, kung Shinkansen daw ba? So, sabi ko, Shinkansen. So, doon tayo ibababa sa entrance doon. If ever, ganun na lang gawin nyo kapag ka nag-Uber kayo. Sabihin nyo kung saan entrance kayo ibababa at least. Or yung train line para may idea sila. Para hindi na kayo mahirapan maglakad. Dito tayo guys, ibinaba sa Shinkansen gate. Guys, so since 2 hours yung iniaga natin dito sa Shinkansen Station, kumain muna tayo ng breakfast natin. Brunch na siya technically. Dahil pagdating natin doon, mga almost 2 p.m. na, ganyan. So, ito yung in-order natin. So, tea siya na may lemon. Then, McMuffin. And also, hash brown. So, itong tatlo na to, 760 yen ang presyo niya. Andito na ngayon tayo guys sa JR Lines na Taiko Dori South Entrance. Naalala niyo, andito tayo kahapon sa Unami Line. So let's go here. Lilipat tayo ng entrance or yung parang ticket gates kasi walang machine doon na nakakapag-scan ng QR code. So, dapat kasi sa blue gate natin siya i-scan pagka nakabili tayo ng tickets online. Ayan, lakad lang tayo. Hindi ko na napakita na mabuti, pero ilalagay ko dito yung photo nung merong QR code na parang box na ganyan na doon yung tatapat yung QR code from Klook. And also, pag tap natin nun, lumabas to sa machine. So, kunin nyo lang. And nakalagay dyan, seat information. So, nakalagay dyan, Nozomi 342, car 12, seat 5E. Yan yung seat natin. Okay? Ito guys, mag-base lang tayo dito. So, dito sa track 15-14, dito usually yung Tokyo. Tapos dito sa 16 at 17, ayan, Shin Osaka and Hiroshima. So, pinaka-latest na meron dito is 11:06. So, 11:49 tayo. Hindi pa natin makikita kung saan tayong platform. And itong Nozomi 342, dito natin titignan. Ayan yung mga code. Okay? Yun ang yun ang dapat yung bigyan ng pansin kasi may mga time na namamali kayo ng pasok. So, may tendency na uupo kayo sa may talagang nakaupo. Dapat right train and right time yung pagpunta nyo. Okay? Finally guys, ayun na yung Nozomi 342. Inintay talaga natin, tingnan nyo na sa baba pa. So, platform 14 tayo. So again, 14 and 15 going to Tokyo, 16 17 for Kyoto and Shin Osaka. From here sa Nagoya. We're here na guys. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa screen pero ito na yung Nozomi 342, 11:49 Tokyo, reserve seating, car number 12. Ito na guys, yung train natin. Ayun na. Wait lang. This one. Nozomi 342. Guys, so andito na tayo and buti na lang hindi ganun kabigat yung maleta natin ngayon. 17 kilos lang siya. Nilagay natin sa taas. Ayun siya sa taas. And ito nyo ba? Ito. So 5E tayo. Ito siya. So dito sa side na to yung Mount Fuji. Okay. And meron naman ganyan dito. Yan. And this one. So guys, nakasakay na tayo ngayon dito sa train and mag-mic tayo para hindi malakas yung boses natin pero malakas sa inyo. Gets na yun? So ngayon, ang biyahe po natin from Nagoya is from 11:49 AM
1 hour and 35 minutes yung biyahe. And ang dating natin sa Tokyo is 13:24 or 1:24 p.m. So, again, reserve seating po to. Though merong hindi reserve seating, kayo bahala, mas mura yon tulad ng tinuro ko sa inyo kanina nung nag-tutorial tayo. And also guys, ito, ayan, yung QR code kay Klook, kapag ka bumili kayo, yun na yung QR code na igaganon nyo sa mismong ticket gates. And aside from that, kanina nag-CR ako, hindi ko lang kayo naisama dahil sa bag yung camera. Nung nag-CR tayo, in-observe lang natin, malinis yung Shinkansen na toilet. And yung toilet po na yun, ganun din yung may experience nyo kapag ka ganitong Nozomi na car yung mapupunta sa inyo. And also, merong bidet. So, ilalagay ko dito yung picture nung may bidet. Ayan po siya. So, super okay. And aside from that, meron ding yung lalagyanan ng bata kapag kami kasama kayong anak or baby. Pampalit ng lampen, ganon. Meron din sila. And meron ding salamin, plus meron ding sink. Okay? So, umaalog na yung train. And dito sa side na to, sana makita natin mamaya si Mount Fuji. Pero babalitaan ko kayo, okay? So, for now, babay na muna and update ko kayo later. Guys, so ito na. Andito na ngayon tayo sa area na may Mount Fuji. And tingnan nyo. Ayan. Ay, nawala. Ano ba yan? Ay, nawala. Tingnan nyo. Ayan na naman. Harang ng harang yung mga building kapag pinakikita ko sa inyo. Pero basically guys, hindi nagpakita si Mount Fuji kasi merong naka-cover na clouds. Ayan o. Nakikita nyo. Pero yung tip nakikita natin. Pero at some point at least nakita natin siya, no? So, yun yung reason. Para makasakay kayo sa Mount Fuji side. Gawin nyo lang yun sa club. Nandito na ngayon tayo guys, and grabe on time talaga yung Shinkansen always. Ayan na. Malapit na tayo sa Tokyo Station. Tignan nyo yung maleta natin. Isipin nyo na ilagay natin yan dito sa taas. Like dito. So, nung una, akala ko ay parang pang carry on lang yung ganyan. Yung overhead cabin. Pero naalala nyo, diba, na Creator First Japan tayo before nung nag-sponsor si Shinkansen ng ganito, ng isang buong car para sa mga content creators. In-explain doon na pwede pala dyan up to 20 kilos. Dito. Kaya ginawa natin yun at tinry natin, kaya naman natin iangat. So, approved! Let's go na! Yan. Dito tayo baba. Yan guys! Welcome back to Tokyo! Dito na ngayon tayo sa capital city ng Japan! Okay, so we're here na sa Tokyo and hanggang dito na lang tong vlog na to. Pero before we end this vlog, is gusto ko lang share sa inyo. Ito po yung muso ng Shinkansen, yung pinakamatulis. And kaya ganyan yung itsura ng muso ng mga train ng Shinkansen is para mas mapabilis sila. And usually merong technology na tinatawag dyan at may explanation yan online. I-search nyo na lang yung part na yon. Pero ngayon, ang pinaka main na purpose bago tayo mag-end ng vlog is i-share ko lang sa inyo yung thoughts natin tungkol sa Nagoya. So, yung Nagoya po, isa po yan sa mga lugar na talagang nire-reserve natin at para mapuntahan siya ng winter part. Yung talagang peak winter nga sana. Pero unfortunately, meron tayong mga naging ganap this past few days, weeks, ganyan. Kaya hindi tayo nakapunta ng peak winter. And thoughts natin sa Nagoya, parang for me, kung i-rate siya, syempre, Tokyo at Osaka, ibang level yan. Andyan lahat ng mga maiingay na lugar, andyan lahat ng mga ganap, ganyan. Pero parang sabihin natin na Fukuoka at Nagoya. Kasi sila yung parang pagka pupuntahan sila yung parang iniisip ng mga tao, laid back, ganyan. And yes, totoo, laid back nga siya, pero ang masasabi ko lang, parang mas laid back ang Fukuoka sa Nagoya. So, meaning, parang if ever, kung pupunta kayo dito sa Japan, tapos Nagoya at Fukuoka ang gusto nyong puntahan, for example, parang for me, mas madaming pwedeng magawa sa Nagoya. Mas may buhay, mas may mga parks na pwede nyong puntahan para maglaro-laro, ganyan.
At meron ding mga premium outlets na malapit, and also meron ding Nabana no Sato, tapos meron ding mga Shirakawa Go, Takayama, at kung meron pa kayong gustong puntahan na nearby, pwede yan. Though ganun din naman sa Fukuoka, pero parang for me yung Fukuoka is parang medyo super laid back. So kung i-rate natin yung pagka-laid back ng Fukuoka is parang close to 100% sa major na pinupuntahan ng mga Pinoy ha. And yung Nagoya is parang mix siya. Pwedeng sabihin natin na hindi siya ganoon kaingay kumpara dito sa Tokyo and Osaka, pero may ibubuga, okay? So, kung nagdadalawang isip pa kayo magpunta sa Nagoya, feel free to do so and feel free to book that trip na. And ang pinaka-place na may recommend ko sa inyo is yung sa Sakae area o Fushimi area. Magandang area yon for hotel stay kasi napakalapit nyo na lang sa Mirai Tower and sa entire park na yon. And also, sa Osu Shopping Street, napakadaming mga pwedeng magawa. At actually, hindi nga enough yung stay natin para maikot siyang mabuti. Dapat parang, I think, 1 week Nagoya alone. Tapos para makapag-day trip kayo sa mga iba pang gawain o iba pang mga destinations sa Aichi Prefecture, ganyan. Okay? So yun lang guys, maraming salamat sa pag-watch ng ating vlog for today's video at abangan nyo ang mga susunod nating vlog featuring Tokyo! Again, Ivan Nigasan po. So, yun lang. Thanks!